Ito ang Poco X6 Pro, ang isa sa pinakasulit na mid-range phone ngayong 2024. At marahil alam na rin ninyo na nakilala tong device ito dahil sa kanyang gaming capability. Kaya sa video na to, isasalang natin to sa isang extreme gaming test na kung saan lalaroin ko dito yung hinanda nating 13 high demanding graphics game na kayo din mismo yung mga nag-request ng tuloy-tuloy ng walang pahinga, at syempre isa-setup natin sa pinakasagad na graphical settings or supported settings ng phone na to para malaman natin kung ito nga ba talagang Poco X6 Pro ang hari ng mid-range level phone pagdating sa kanyang gaming capability ngayong 2024. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. Let's go! So, quick recap lang tayo mga kaparkoy para sa mga hindi pa nakakalam. Yung chipset na ginamit dito ay ang powerful Dimensity 8300 Ultimate na nakakuha ng 1.2 to 1.3 and 2.2 benchmark score. At pagdating naman sa thermal neto ay pasado din yung nakuha nating score dito mga kaparkoy. At based sa mga data sa to ay hindi makikakaila na talagang maganda yung chipset na ginamit dito at talagang powerful. Pero kagaya lagi na sinasabi ko, expectation setter lang yan, kaya nabuo natin yung konsepto ng extreme gaming test. At ngayon, tara, isalang na natin to sa ating extreme gaming test. Nga pala mga kaparkoy, 100% tayo nagsimula ng gaming test, and also sinet-up natin yung brightness ng device ito sa 75% dahil ito yung pinaka-okay na brightness level para sa mata ko and also sa camera. Anyway, simulan na tayo. So, yung unang-una kong tinesting na game dito is yung pinaka-most requested din yung na game ngayon, which is yung Wuthering Waves, and then dito, minax out ko yung settings niya, naka-highest resolution, 60 FPS, and then naka-high yung shadow and special effects. Pagdating sa kanyang gameplay, pretty decent yung nakuha nating performance dito. Maganda kaparkoy, smooth na smooth yung game. Talagang makakuha tayo dito ng crispy 60 FPS. However, hindi siya nagme-maintain sa 60 FPS. Madalas yung FPS talaga dito is nasa 40 and 45 FPS. Doon lang talaga nagme-maintain. May mga pagkakataon naman na bumababa din yung FPS niya once na mayroong mga sudden animation or kaya sometimes biglang magre-render or mag-teleport ka sa mapa. Yun, doon nagkakaroon ng medyo pag-drop ng FPS. Bumababa siya ng 24 FPS and 30 FPS. But don't worry, papitik-pitik lang yun. At kagaya nga na sinasabi ko, once na nagte-teleport ka lang sa ibang mapa kasi nga nagre-render pa yun kaparkoy. So reasonable naman yung pagkakakuha natin ng ganun. But in overall, pagdating sa kanyang gaming capability dito, performance-wise and FPS-wise ay okay na okay yung nakuha nating gaming capability dito sa Wuthering Waves. Nga pala mga kaparkoy, yung setup natin sa extreme gaming test natin is gaya pa rin ng dati, max out settings lahat kung ano yung pinakakaya ng device natin dito. And then naka-AI turbo boost din tayo sa ating gaming booster, kaya talagang wala itong humpay kaparkoy. Anyway, gagamit nga rin pala tayo dito ng timer na nakikita nyo kanina dyan sa video. But anyway, after ng 30 minutes of playing time sa ating Wuthering Waves, ito yung nakuha nating temperature. Nakakuha tayo dito kaparkoy ng medyo mainit na temperature, which is 44 degrees Celsius. Usually yung 43 degrees Celsius is acceptable naman yan, pero kung papalo ta ng 44 degrees Celsius, maukonsider na natin to na medyo mainit talaga. Pero ganun pa man, wala tayong nakitang sudden changes pagdating sa kanyang gaming performance or kaya thermal throttling. Yun yung maganda doon. Walang pahinga-pahinga. Yung next na tinesting nating game dito ay itong Solo Leveling Arise, at dito naka very high graphics preset tayo dito at nakaset yung ating FPS sa 60. At pagdating sa kanyang gaming capability, ay okay naman. Decent din yung nakuha nating performance dito kasi yung FPS natin ay hindi pumapalo ng 60 FPS. At least nandun siya sa 40, 45 and 50 and 55 FPS. Diyan siya naglalaro pagdating sa maintain FPS kaparkoy, which is good pagdating dito. Pero may mga pagkakataon din na bumaba yung kanyang FPS sa below 40 FPS, which is natural lang naman mangyari pagdating sa game na to dahil nangyayari lang naman yun once na nag-i-start yung game, and also hindi pa naman ganun ka-optimize ng game na to, kaya reasonable din yung mga kuha nating FPS pagdating dito. But in overall, playable na playable po ang Solo Leveling Arise dito sa ating Poco X6 Pro. Yun yung pinaka-endpoint ng part na to kaparkoy. Anyway, pagdating sa nakuha nating temperature dito ay mababa kaparkoy dahil nakakuha tayo dito ng 39 to 40 degrees Celsius pagdating sa Solo Leveling Arise. By the way, take note ko lang, hindi pa ganun ka-optimize ng game na to, at meron akong mga phone na na-try dito na talagang umiinit. So pagdating sa Poco X6 Pro, maintaining yung temperature natin. But anyway, tingnan natin sa iba pang games. So yung next naman na sinalang natin dito is Genshin Impact. Sinetup natin sa highest graphical preset settings yung kanyang graphic settings, and then naka 60 FPS. At pagdating sa kanyang gaming capability kaparkoy ay decent din yung kanyang performance dito. So unang 5 minutes ng paglalaro natin dito kaparkoy, nakakuha tayo ng 50 to 60 FPS. Yan yung pinaka-maintaining FPS niya habang naglilibot-libot sa mapa. However, sa kalagitnaan ng paglalaro ko kaparkoy ay bumaba yung kanyang FPS sa 40 to 45 FPS lang. So nag-maintain naman siya doon, hindi naman siya kagaya ng iba na kahit bumaba ng FPS na ganon eh hindi naman sila nag-maintain. Dito kaparkoy nag-maintain siya doon. Pero may mga pagkakataon pa rin na bumababa siya ng below 40 pero papitik-pitik
pitik lang naman. Pero yun nga, kagaya na sinabi ko, sa kalagitnaan ng paglalaro natin ng Genshin Impact, bumaba to sa 40 to 45 FPS. And then bumabalik din sa 50 to 60 FPS after ng mga ilang minuto, and then babalik ulit siya sa 40 to 45 FPS. Sa tingin ko, yung reason kung bakit nangyari to, once na medyo umiinit na kasi yung device na to, biglang binababa niya siguro yung performance niya para syempre mabigyan ng pagkakataon yung CPU natin or yung chipset natin makapagpahinga, makapag-cooldown at makabalik ulit sa 100% performance niya. Yun yung napapansin ko dito sa part na to dahil hindi ko naman to naranasan sa ibang mga phones, kaya mas mabilis at mas malakas talaga yung pag-init ng mga devices na yon. At hindi ako nagkamali ng suspecha dahil nung nag-temperature check tayo, nakakuha tayo ng 44 to 45 degree Celsius. And to be honest kapare ko, mataas na po talagang temperature yan or medyo mainit-init na yan sa device natin dahil 43 degrees Celsius yung mga consider natin na medyo normal pa pagdating sa Genshin Impact or sa mga game na lalaroin natin. But ang maganda dito, hindi tayo nakaranas ng major frame drop and also hindi din siya nag-thermal throttling, which is maganda para sa Poco X6 Pro. And to be fair kapare ko, yung room temperature natin is nasa 29 to 30 degrees Celsius. By the way, naka-open yung aircon natin dyan. But don't worry, hindi po direct natatamaan ng aircon yung pwesto kung saan tayo nag-gaming test, and also naka 28 degrees Celsius lang po yung setup natin sa kanya. Moving on, walang pahinga-pahinga, next naman nating sinalang is Warzone Mobile, and then dito yung setup natin is naka frame rate priority. Yung visual quality natin is naka higher, and then naka uncap din yung ating max frame rate. At pagdating sa kanyang performance dito sa Warzone Mobile ay okay na okay din. Playable yung game, yung FPS na nakuha natin dito, may mga pagkakataon na nakakuha tayo ng 70, 75, and 80 FPS. However, dahil nga hindi pa ganun ko-optimize itong Warzone Mobile ay hindi nag-maintain kapare ko yung FPS niya sa ganun. Dahil ang pinaka-maintaining FPS nito madalas is nasa 60, 50, and 40 FPS. Pero madalas talaga na pinaglalaroan nilang FPS is 50 and 40 FPS. Diyan talaga naglalaro yung FPS niya sa mismong game na to. Pero don't worry, playable naman yung Warzone Mobile dito. FPS wise, okay na rin naman. Pwede na yan kapare ko dahil nga hindi pa ganun ka-optimize tong game na to. Pagdating naman sa responsiveness is okay na rin. Hindi naman ganun ka-responsive at hindi din ganun kapare ko ka-delay. Sakto lang yung kanyang responsiveness pagdating dito sa Warzone Mobile. But yeah, yung endpoint na ito playable kapare ko. Itong ating Poco X6 Pro sa Warzone Mobile. Anyway, pagdating sa kanyang temperature, nakakuha tayo ng mababang temperature which is 36 to 39 degree Celsius. Sa loob yan ng isang round ng paglalaro. Anyway, walang pahinga-pahinga ulit. Next naman nating sinalang is Mobile Legends, and then yung supported settings siya dito is ultra na tayo, ultra frame rate and ultra graphics. At pagdating sa kanyang gaming capability dito ay napaka-decent. Same ng mga game na na-try natin kanina, pero dito maintain kapare ko sa 100 plus FPS or nakuha nating FPS, which is hindi na rin naman masyadong surprising dahil nga MLBB to at alam naman natin MLBB hindi siya ganong kalakasan or kabigatan na game, kaya kayang-kaya kahit yung mga budget level phone na i-handle tong mismong game na to. At yes, pagdating dito sa Poco X6 Pro, mamaniin niya lang kapare ko yung paglalaro natin ng Mobile Legends. Hindi na kailangan pang i-explain, maganda talaga yung performance niya. Pagdating dito, yung FPS na nakuha natin is naglalaro ng 100 to 120 FPS, pero madalas nasa 100, 115, and 117 FPS siya. Pero may mga papitik-pitik na part pa rin na bumababa yung FPS niya sa 80 and 70 kapag mayroong mga clash, which is normal lang din naman dahil hindi mo masyadong mapapansin kapare ko, lalo na kung wala kang FPS meter. Anyway, pagdating sa thermal na nakuha natin dito, after ng isang game, ay nakakuha tayo ng 39 to 40 degrees Celsius kapare ko, which is nice pagdating dito sa Mobile Legends. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman natin sinalang dito is Wild Rift, and then yung setup natin dito is 120 FPS, yung graphics natin naka-high, and then yung resolution natin is naka-high din. At pagdating sa performance sa Wild Rift, the same lang siya kapare ko ng ating Mobile Legends. Decent yung performance siya dito, yung FPS na nakuha natin is reasonable. Nakakuha tayo dito ng 100 to 120 FPS. Diyan naglalaro yung FPS niya. However, kagaya din ng Mobile Legends, may mga pagkakataon din na bumababa yung FPS niya kapare ko sa below 120 FPS, kagaya ng 90, 80 at sometimes meron din mga 70, pero don't worry, papitik-pitik lang naman at nangyayari lang yon kapag meron clash. But in overall, same lang din yung feedback ko about dito sa MLBB. Walang magiging problema yung ating Poco X6 Pro pagdating sa Wild Rift. Smooth na smooth, maganda at syempre okay na okay yung kanya naging performance dito. Anyway, after ng isang game, ito yung nakuha nating temperature. Nakakuha tayo dito ng 38 to 39 degrees Celsius, which is nice at talagang malamig yan para sa device natin. Anyway, next naman na tinesting nating game dito is itong ating 5G mobile. Marami rin nagre-request na ito. And then yung pinaka-supported settings siya dito is extreme frame rate and HDR graphics. So ito yung pinakasagad or supported settings siya dito sa game na to, at pagdating sa kanyang gaming capability dito ay okay naman kapare ko. Decent 60 FPS yung nakuha natin. Usually maintain 60 FPS, pero meron pa rin mga pagkakataon na medyo bumababa yung FPS niya, pero don't worry, nasa 50 plus pa rin. At natural lang yun na nangyayari, lalo na once na walang masyadong nangyayari sa map. And syempre kapag meron na rin nangyayaring team fight. Pero in
overall, smooth yung naging performance nitong Poco X6 Pro sa PUBG Mobile. Wala tayong magiging problema sa kanya ipaglalaro tayo dito ng PUBG Mobile na pangmatagalan dahil nga nakakuha tayo dito ng solid and maintain 60 plus FPS. At pagdating nga pala sa graphics and touch sensitivity, same pa rin yung feedback ko kagaya sa ibang mga games na sinabi ko. Maganda ka pare ko dahil nga una, naka-flow AMOLED display to, pangalawa maganda rin yung kanyang touch response na benefitable nga mga kapare ko sa mga shooting games. Anyway, after ng almost 30 minutes sa paglalaro kapare ko na itong PUBG Mobile, nakakuha tayo dito ng 39 degree Celsius, which is maganda and also malamig na temperature para sa device natin. So, walang pahinga-pahinga ulit. Yung next naman natin tinesting dito is itong Mirror. Sinetup natin to sa quality settings. Ibig sabihin, naka-high lahat yan mula shadow hanggang graphics. At pagdating sa gaming performance ng Poco X6 Pro dito sa Mirror ay okay na okay kapare ko. Smooth na smooth yung nakuha nating gaming experience dito. However, yung FPS natin nasa 40 to 45 FPS lang mula dito sa game na to. So, dyan lang naglalaro talaga at maintaining FPS dyan kapare ko. Hindi ko alam kung bakit hindi siya pumalo ng 60 FPS pero naka-max out na lahat ng settings. Pero sa tingin ko, natural na talaga nangyayari to sa mga Dimensity chipset dito sa Mirror 4. Meron kasi ako mga na-try na Snapdragon chipset or mga phone na naka-Snapdragon chipset at yung iba na yon ay pumapalo naman ng 60 FPS dito. But mga kapare ko, hindi pa to proven. Speculation ko lang kasi kilala ang MediaTek sa mga chipset na merong hindi ganong kaganda or ka-okay na GPU which is Mali GPUs na hindi ganong sinusustain or ino-optimize ng mga developer ng mga game na to. I don't know why pero sa tingin ko lang naman yan so hindi pa yan proven. But pagdating dito sa Poco X6 Pro, performance-wise, andun yun. FPS-wise, yun nga lang nasa 40 to 45 FPS. Not that bad kapare ko, goods pa rin. Wala akong nakitang pagbagsak ng performance dito sa tuloy-tuloy kong paglalaro. Yun yung maganda doon mga kapare ko. Anyway, dahil nga hindi ganun kagamit yung chipset natin dito at hindi siya masyado napaforce, yung temperature na nakuha natin is nasa 36 to 37 degrees Celsius which is nice. At isa tong Mirror sa mga game na na-testing ko dito na merong mababa na temperature. By the way mga pare ko, isingit ko lang sa dulo ng part yung battery check natin sa 3 hours na gaming test natin ng tuloy-tuloy na paglalaro. Meron pa tayong natitira dito na 25% after ng 3 hours and 4 minutes ng paglalaro mga kapare ko. So dahil marami nagre-request ito, CarX Street naman yung nagsatin sinalang. Yung setup natin dito, yung ating graphics is naka 5 kasi yun yung kanyang value pagdating sa setup, and then yung ating FPS is naka 60 FPS or no limit setup. Now, pagdating naman sa gaming capability nito dito sa CarX Street, okay naman. Yun nga lang, yung FPS na nakuha natin dito ay hindi bumalo ng 60 FPS pero may mga pagkakataon na umaabot siya doon. Yun nga lang, hindi siya permanent or hindi siya sustainable sa ganong FPS. Ang pinaka-sustainable FPS na nakita natin dito kapare ko is nasa 40, 45, 50 at saka 30 FPS. Diyan naglalaro mga kapare ko. Yung ranging niya is nasa 30 to 50 pero madalas 30 to 45 lang talaga yung nakikita natin. Pero pag may mga pagkakataon na na-render na o nadaanan mo na yung mapa na yun and then babalik ka lang ulit doon, okay na kapare ko. Nasa 50 plus FPS yung mga kuha natin. Kapag nagdi-drip tayo or kaya naglalakbay-lakbay lang tayo sa city ay okay lang din naman. Nakakuha tayo ng decent FPS. At kahit maghanap tayo ng ibang mapa, okay lang din. Yun nga lang kapag nare-render, medyo bababa yung FPS natin dahil nga pinaprocess pa nung phone natin yung mismong mapa or texture niya, which is para sa akin reasonable naman. Anyway, pagdating naman sa temperature nito, medyo shocking ng konti dahil nakakuha lang tayo dito kapare ko ng 40 to 41 degrees Celsius. Kaya naging medyo shocking siya dahil sa dami ng phone na tinesting ko dito na madalas na nakukuha nilang temperature is 43 to 44 degrees Celsius. Medyo malamig kapare ko ngayon yung temperature nitong ating Poco X6 Pro pagdating dito sa ating CarX Street. Anyway, yung next naman na tinesting natin or sinaling nating game dito is itong Either Gazer. So dito naka 60 FPS frame rate settings tayo, high resolution and high team effects din tayo dito kapare ko. At pagdating sa kanyang gaming capability kapare ko dito, smooth na smooth yung naging gameplay natin. Usually isa tong game na to sa nagbigay sa akin ng stable 60 FPS kapare ko habang naglalaro dito sa phone na to. At na-appreciate ko rin dito yung ganda ng graphics ng game, yung mechanism kasi para siyang old RPG games natin before. And then pagdating sa skill effects, ang ganda tingnan mga kapare ko. Yun yung nagustuhan ko, tapos stable pa yung FPS natin sa 60. Talagang may enjoy natin yung paglalaro ng ganitong game dito. Nga pala, sim nga lang dun pala sila ng Punishing Gray Raven. So ibig sabihin kung ano yung performance nito dito, ganun din yung performance niya sa Punishing Gray Raven. Anyway, after ng ilang minutong paglalaro nito mga kapare ko, ito yung nakuha natin na temperature. Nakakuha lang naman tayo dito kapare ko na mababang temperature which is 39 to 40 degrees Celsius. So talagang makikita natin na hindi mahihirapan itong Poco X6 Pro pagdating dito sa Either Gazer. So mga kapare ko, battery check update tayo dito after ng 4 hours and 4 minutes ang tuloy-tuloy na paglalaro. Bumagsak na po sa 1% kapare ko yung natitirang battery juice dito sa device natin. So consider as ito na yung pinakahangganan niya kapare ko. Kung meron mga magtatanong kung makunat ba yung battery niya, ang sagot ko dyan, sakto
lang. Pero just to be fair mga kapare ko, almost 6 months old na kasi itong unit na to. So ibig sabihin ito yung ginamit natin na daily driver po na hanggang ngayon ito pa rin yung ginagamit ko, which is masasabi natin na wala na siya sa kanyang 100% battery capacity. Anyway, mas palalimin natin yung usapan natin dito sa battery part doon na lang sa dulo ng video pagdating sa ating suggestion part. So para mapagpatuloy natin yung gaming test na gagawin natin dahil meron pang mga natirang game, chinarge ko yung device habang naglalaro. Which is ito talaga yung disadvantage ng Poco pagdating sa kanilang mga budget gaming phone. Kagaya na nga lang nitong Poco X6 Pro. Wala silang mga gaming features kagaya na lang ng bypass charging. I hope mabigay to or malagay to ng Poco sa susunod nilang mga phone na ilalabas. Anyway, ipagpatuloy na natin yung ating gaming test. So dito mga kapare ko, yung next naman na sinalang natin is itong ating Call of Duty Mobile. So yung pinaka-setup niya dito is ultra frame rate and then naka-medium graphical quality. Pagdating sa MP mode kapare ko ay walang duda na smooth yung ating Call of Duty Mobile dito. Nakakuha tayo ng decent 120 FPS. Take note, stable po yung ating 120 FPS dito. And again, responsive po yung ating touch response dito mga kapare ko. Pagdating naman sa VR mode kapare ko ay bumaba tayo ng 90 FPS which is ito yung natural FPS talaga natin pagdating sa VR mode nito. And yeah, same lang din sa MP mode. Maganda yung ating gameplay dito. Smooth na smooth. Stable din po dito sa 90 FPS or yung pinaka-max FPS na kaya dito sa mode na to. Wala tayong naging problema. Goods yung ating mismong gameplay. Hindi ako nakakita ng FPS drop at also pag-init ng device na to. And speaking of pag-init kapare ko, ito yung nakuha nating thermal sa kanya. Nakakuha tayo ng 41 to 42 degrees Celsius which is not bad para sa CODM na mayroong magandang graphics and also magandang FPS. Next naman na sinalang natin dito is pang shooting game which is Bloodstrike. So dito naka-ultra frame rate settings tayo, naka-high resolution and high graphical quality. At pagdating sa kanyang performance dito mga parkoy, no joke, stable na stable po sa 60 FPS yung nakuha nating FPS dito sa Bloodstrike. Same lang din to na naging result natin sa GT20 Pro at ito yung tinutukoy ko na isa sa game na nagbigay sa akin ng stable FPS pagdating sa ating gaming test which is itong ang Bloodstrike. And to be honest, nung unang akala ko masyadong baduy itong game na to pero nung natry ko siya, ang ganda niya mga kapare ko dahil para siya pinagsamang CODM at Warzone Mobile at the same time. Yung graphics quality and optimization sa CODM and then yung mechanics ng game ay sa Warzone Mobile. Kaya nagustuhan ko tong game na to. At sa tingin ko parang walang recoil yung mga baril dito kaya puro straight yung patama natin. Pero yeah, maganda yung game na to by the way try nyo ring laruin. Anyway, yung nakuha nating temperature dito ay 38 to 39 degrees Celsius mga kapare ko Anyway, pinaka-last na game na tinesting natin dito para ko ay itong Firelight 84 at ito yung supported graphical settings niya. Meron tayong extreme graphic settings and very high na FPS. At pagdating sa kanyang gaming capability para ko ay okay naman. Yun nga lang, 40 FPS lang yung nakuha natin dito. Alam nyo, medyo weird kasi nung ginawa ko to ng review before few months ago, nasa extreme settings. I think, isa to sa bagong optimization na ginawa ng Firelight 84 pero usually hindi siya optimized dahil nga ganito yung settings na bigay dito sa ating Poco X6 Pro. Unlike before, okay sana na medyo ma-max out natin yung frame rate kaysa doon sa graphics. Mas okay kasi yun dahil nga the more na maganda or marami yung frame rate natin or stable yung frame rate natin unlike sa graphics, the more na mas magiging playable yung game. But I don't think na yun yung prioritize ngayon ng Firelight 84. So I think need magantay ng mga gamer ng Firelight 84. Pero usually mga pare ko, matagal na ako nag-quit dito sa Firelight 84 kasi hindi na ganun ka-enjoy laruin at unti-unting namamatay yung kanyang community dito sa Pilipinas dahil nga yung ginawa nilang last update ang pinaka naging problema nito at naging punot dulo. But anyway, tingnan natin yung mga susunod nilang update. Nga pala, performance-wise, pagdating ng Poco X6 Pro dito sa Firelight 84, okay naman, playable yung game, yun nga lang, 40 FPS. At pagdating sa kanyang temperature, ay nakakuha tayo ng medyo mababa, which is 39 degrees Celsius, which is reasonable dahil nga hindi tayo pumapalo ng 120 FPS dito kaya hindi masyadong hirap yung chipset natin. And now, ito yung official na pagtatapos kapare ko ng ating gaming test at umabot po tayo ng 5 hours and 7 minutes ng tuloy-tuloy na paglalaro mga kapare ko. At ito naman kapare ko yung ating battery usage part na kung saan makikita dyan kung ano yung mga application na merong mataas na consume sa ating battery at yung graph na kung saan nagpapakita kung ilang oras ng active yung ating device. Anyway, ito naman yung conclusion ko sa ginawa kong gaming test mga kapare ko. Unahin natin yung battery. Nakita din natin na hindi talaga ganoon kakunat yung battery ng Poco X6 Pro. Although kagaya na sinabi ko kanina, 6 months old yung unit na to, hindi naman to batayan na para sabihin na matanda na yung unit na to dahil wala pa po siyang 1 taon mga kapare ko. At alam ko, yun yung pinaka-consider na medyo tumatanda na yung device natin. At pagdating sa paggamit ko sa device na to, alam niyo yun mga kapare ko, hindi ako nagdi-drain ng battery at hindi din ako nagpo-full charge ng battery. Lagi ko yung sinasabi sa mga videos natin. Anyway, pagdating naman sa kanyang gaming part, nandun talaga yung lakas ng Dimensity 8300 Ultimate. Maganda talaga yung performance niya. Kita nyo naman, pati yung temperature natin, hindi ganun kataasan dito sa gaming test na to. At kung merong mga
nagtatanong anong mas magandang bilhin, GT20 Pro ba o Poco X6 Pro? Dahil pagdating sa gaming capabilities and performance ng both device na to is almost the same silang dalawa. Pero yung magiging sagot ko sa tanong na to, ano bang klaseng user kayo mga kapare ko? Dahil kung gamer kayo at namimili kayo sa dalawang phone na to, mas marirecommend ko ang Infinix GT20 Pro. Dahil kung one to sawa din kayo maglaro kagaya ng ginawa natin dito sa gaming test to na umabot ng 5 hours straight na paglalaro, mabibitin talaga kayo sa Poco X6 Pro dahil once na umabot na siya sa pinaka-lobot na part niya, magcha-charge kayo dyan unless mag-charge kayo habang naglalaro. Pero sa Infinix GT20 Pro, meron siyang bypass charging feature na kung saan kapag sinaksak mo siya sa iyong outlet, i-activate mo lang yung bypass charging, yung power na mapupunta dapat sa battery mo, direct na papasok doon sa motherboard mo, which is doon sa component na nagpapatakbo sa device natin, which is hindi na natin kailangan pang mangamba na tayo ay mamumroblema pagdating sa battery at makakatulong to para hindi agad masira or magkaroon ng problema dun sa battery natin in the long run. And in the other hand kapare ko, kung hindi naman kayo focus sa gaming, like for example gusto nyo ng magandang display, magandang camera capability, syempre Poco X6 Pro yan kapare ko. Yung problema lang naman ng Poco X6 Pro dito is yung gaming feature, kaya talagang marirecommend ko yung Infinix GT20 Pro or any phone na merong bypass charging or gaming features na bypass charging pagdating sa mga gamers talaga na medyo wasak kung wasak kapag maglalaro. Talagang pang matagalan. Pero kung kayo yung tao na syempre pinaprioritize nyo pa rin yung panonood ng mga YouTube videos, ng movies, or kaya pinaprioritize nyo pa rin yung pag-take ng photo or kaya ng video sa phone niyo, mas marirecommend ko ang Poco X6 Pro. Anyway mga pare ko, dito ko natatapusin yung video. Kung meron pa kayong mga tanong na hindi ko nasabi sa video, comment nyo lang dyan sa ibaba at pag-uusapan natin. Anyway, kung gusto nyo nga pala panoodin yung full review ng Poco X6 Pro at Infinix GT20 Pro, panoodin nyo itong dalawang to. Mamili lang kayo dyan. Anyway, yun lang. Maraming salamat. Peace out.